Kingdoms rise and fall. There is still one King reigning over all. So I will not fear, for this truth remains, that my God is the Ancient of Days. None above him, none before him, all of time in his hands. For his throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in his name. For my God is the Ancient of Days. Though the dread of night overwhelms my soul, he is here with me. I am not alone, though his love is sure, and he knows my name. For my God is the Ancient of Days. None above him, none before him, all of time in his hands. For his throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in his name. For my God is the Ancient of Days.
But the Lord sits enthroned forever. He has established his throne for justice, and he judges the world with righteousness. He judges the peoples with uprightness. The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble. And those who know your name put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Sing praises to the Lord, who sits enthroned in Zion. Tell among the peoples his deeds. For he who avenges blood is mindful of them. He does not forget the cry of the afflicted. Tayo po lahat ay manalangin. Lord God, our Father, we continue to come to you in humility. And we thank you for the opportunity that we can gather together in your name. Please search our hearts and know our thoughts. See if there's any offensive way in us and lead us to way everlasting. This we pray in Jesus' name. Amen. Let us all rise as we sing songs of praises and worship sa ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, because of the Lord's great love we are not consumed, for his passions never fail. For his compassions never fail, rather. They are new every morning, great is your faithfulness. At ilan pa sa katangian ng Panginoon sa Exodus 34 verse 5, and he passed in front of Moses proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. And in Psalm 143, 45 verses 3 to 4, great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your work to another. They tell of your mighty acts. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon as we praise and glorify ang ating Panginoong Diyos for all that He is, yung character niya, ang lahat ng katangian na ating Panginoon. I-declare natin ang kapangyarihan, kaluwalhatian ng ating Diyos, ang ating Diyos na buhay at Diyos na dakila. Is faithful to his word, even when there seems no way. Though time may pass, his memory will not fade. His promises will never fail. Faithful he has been, faithful he will be. Time and time again, his word returns complete. To his truth I cling when the night is deep. Faithful he has been, faithful he will be. Let's sing, God is gracious. Is gracious when I doubt. He trusts me though I retreat. Though I may wander through the wilderness, he goes with me and gives me peace. Gracious he has been, gracious he will be. What I don't deserve, the Father gives to me. Where he leads my feet, I shall not want or need. Gracious he has been,
gracious He will be. God is worthy of my song. God is worthy of my song. Countless are His awesome deeds. His mighty hand has parted raging seas. For those He loves, He has Worthy is our Lord. worthy He will be, crowned in endless praise. All earth and heaven sings. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy He has been, worthy He will be. Let's sing, You're my provider and my protector. He is my provider, covenant protector. All my hope is in the Lord my God. Oh, He is my sustainer, merciful Redeemer. All my hope is in the Lord my He's my provider. He is my provider, covenant protector. All my hope is in the Lord my God. Oh, He is my sustainer, merciful Redeemer. All my hope is in the Lord my God. Worthy He has been. Worthy He will be, crowned in endless praise. All earth and heaven sing. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy He has been, worthy He will be. Worthy He has been. Worthy He has been, worthy He will be, crowned in endless praise. All earth and heaven sing. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy He has been, worthy He will be, worthy He has been, worthy He will be, worthy He has been, worthy He will be. Tunay nga po, Panginoon, nakarapat-dapat kayong sambahin at purihin dahil sa inyong mga katangian, Panginoon. Kayo ang dakilang Diyos, kayo ang tapat na Diyos. Kayo makapangyarihan, Panginoon, sa lahat. Kaya marapat lamang po na bilang inyong mga anak, bilang inyong mga nailigtas, kami po ay mag-abot ng aming pinakamataas sa papuri at pagsamba. Sabi po sa salita ng Diyos, sa Colossians 1, verses 13 to 14, He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. And bilang mga nailigtas ng Panginoon, even though we walk through the darkest valley, we shall fear no evil, for the Lord is with us. His rod and His staff, they comfort us. And as His sons and daughters, let us praise the Lord all our lives, and let us sing praise to our God as long as we live. My hymn of praise shall be forever Jesus.
Jesus, my firm foundation in shifting sands, my strength and hope through many fears and failures, the disappointments of the past. His constant love has held me fast. So for all my days I will sing my praise to the King forever, Jesus. Though the storms may rage, He is strong to save. He's the King forever, Jesus. My shout of joy shall be forever, Jesus, who brought the suffering, who made a way. His life forgive, His death a precious ransom that wiped the sinner's guilt away and turns a night to glorious day. So for all my days, so for all my days, I will sing my praise to the King forever, Jesus. Though the storms may rage, He is strong to save. He's the King forever, Jesus. My final breath shall be forever, Jesus, when shadows lengthen before my eyes. My Lord and friend, companion through the valley, when dearest ones are left behind, His hand will lead me to the light. So for all my days I will sing my praise to the King forever, Jesus. Though the storms may rage, He is strong to save. He's the King forever. When I meet His gaze, when I meet His gaze, I will sing my praise to the King forever, Jesus. All my sorrows past, I am home at last with my King forever, Jesus. He's my King forever, Jesus. You're my King forever, Jesus. Habang buhay po kaming magpupuri at sasamba sa inyo, aming Panginoon at Diyos na aming mga buhay, patuloy po naming iaalay sa inyo ang pinakamataas sa papuri at pagsamba na nararapat lamang pong ialay, Panginoon, sa inyo.
Muli maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay sama-samang nakakaawit at nakakapagpuri Panginoon sa inyong dakilang pangalan. Patuloy kayong maitaas at mapapurihan sa buong umagang ito ng aming gawain. At tinaalay, Panginoon po namin muli ang aming pinakamataas sa papuri at pagsamba sa inyo lamang, O Diyos. Ang lahat ito ay dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay maaari na pong makaupo. Nais ko pong tawagan ng mga kabataan na kabilang sa Sunday School dito sa harapan upang ating mapanalangin. Tayo po'y manalangin. Patuloy kaming lumalapit sa inyo, aming Diyos, ng may kagalakan at pasasalamat sa buhay ng mga kabataang ito na sa murang edad ay nakikita namin ang pagkilos mo sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga magulang. Aming dalangin, O Diyos, na nawa sa oras na ito na kanilang pag-aaral ay maitanim ang inyong salita at balang araw ay lumago ito sa kanilang puso't kaisipan at nang sa gayon ay maunawaan nila mabuting balita ng kaligtasan at makatugon sila dito ng nararapat, O Diyos. Panginoon, salamat din sa mga guro na ginagamit mo upang turuan ang mga batang ito. Patuloy mo silang pagkalooban ng karunungan at nang sa gayon ay maipahayag ang inyong salita ng malinaw at naintindihan ng mga batang ito. Inaanyayahan namin ang pagkilos mo sa kanila, O Diyos, sa umagang ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Para po sa ating personal na pananalangin, patuloy po nating panalangin ang ating iglesia na nawa ay lumago tayo sa pagkakakilanlan sa ating Panginoong Jesus. Patuloy sa pamamagitan ng kanyang salita at lumago ang ating ugnayan sa bawat isa bilang magkakapatid. Patuloy din po nating itaas ang ating mga ginagawang discipleship group, mga small groups natin. Nawa ay maging daluyan ito ng pagpapala sa isa't isa at patuloy natin makilala ang ating Panginoon sa pamamagitan nito. Panalangin din po natin ang ating mga leaders, mga nangunguna sa iglesyang ito ng kababaang loob at karunungan at patuloy na dependence sa ating Diyos. Nang sa gayon ay mapangunahan ang kanyang iglesia ng naayon sa kanyang kalooban. Idalangin po natin ang ating mga kapatid na umahayo sa iba't ibang sulok ng mundo na sa ngayon ay maaring dumaranas sila ng mga pasakit dahil sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita. Nawa ay magamit ito ng Diyos upang patuloy na maitaas ang kanyang pangalan. Idalangin din po natin ang mga naging biktima ng mga nakaraang trahedya sa ating bansa. Nawa ay makaranas sila ng comfort o di kaya ay magdulot ito ng paglapit nila sa ating Diyos. Patuloy na ipanalangin natin ang ating bansa. Nawa ay makita natin na mailantad ang korupsyon na nangyayari sa bansang ito at maipataw ang hustisyang nararapat. At ultimately, let's pray that God's name be proclaimed in all the nations. Nawa ay magdulot ang mga pangyayaring ito sa mga mananampalataya na dumulog sa ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin.
Salamat po, O Diyos, sa kapanatagan na meron ng bawat isa sa amin na maaari kaming dumulog sa inyong presensya sa pamamagitan ng aming pananampalataya at ugnayan sa aming Panginoong Jesus. Narinig mo ang aming panalangin at alam namin, O Diyos, na Ikaw ang magkakaloob nito ayon sa inyong kalooban. Salamat po muli. Nais ka naming itaas, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Speak, O Lord, as we come to you to receive the fruit of your holy word. Take your truth planted deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love, in our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let their truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity, and by grace will stand on your promises, and by faith will walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Malachi chapter 3, verses 1 to 5. Malachi chapter 3, verse 1 to 5.
Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver. And they will bring offsprings in righteousness to the Lord. Then the offspring of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord, as in the days of old and as in former years. Then I will draw near to you for judgment. I will be a swift witness against the sorcerers, against the adulterers, against those who swear falsely, against those who oppress, the hired workers in his wages, the widow and the fatherless, against those who thrust aside the sojourner, and do not fear me, says the Lord of hosts. Thanks be to God for his word. We can all be seated. Magandang, sorry. No, mic test. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri namin ang banal na pangalan. Aming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami sama-samang makapag-aaral ng iyong salita. Aming Diyos, pangunahan niyo kami sa aming gagawin ngayong umaga. Nawa, O Lord, kayong mangusap sa bawat isa sa amin upang malinaw naming mabatid ang nais mong ipaiwatig sa amin sa pamagitan ng inyong mga salitang aming pag-aaralan sa umagang ito. Nawa, O Lord, ito'y tumimo sa aming mga puso, may sa pamuhay namin ito upang kayo lamang maluwalhati sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray, Amen. Who will not fear the Lord and bring glory to his name? For he alone is holy. All nations come and worship before him, for his great acts have been revealed. Ang sabi sa Revelations 15, verse 4. Nakakabahala na po ang nangyayari sa ating kapaligiran. Ang sunod-sunod na bagyo, baha, sunog at paglindol sa iba't ibang panig ng bansa ay parang nagbibigay sa atin ng pahiwatig na marahil ito ay babala sa atin mula sa Panginoon dahil sa lumalala na ang kasamaan sa ating bansa. Mainit ang isyu sa ating bansa ngayon sa mga pag-iimbestiga sa mga malawakang katiwaliang nangyayari at patuloy na nangyayari sa ating bansa. Nakakalungkot na nadadawit ang mga pangalan ng mga kilala nating mga professing Christians sa isyu. Marahil kagaya ko, napapansin niyo na palala na ang kasamaan sa ating mundo. Ang tinutukoy kong kasamaan ay hindi yung hayagang mga krimen, no? Patayan, nakawan, mga crimes of passion, kundi yung ating moral degradation na nangyayari sa ating lipunan ngayon. Na bumababa na
ang ating moralidad. No? At ito ay subtle ang dating sa atin o hindi natin ito agad namamalayan. Ang ganyang kasamaan ang nakakabahala. Anong ibig kong sabihin? Hindi natin napapansin na bumababa na ang paunti-unti ang standards of morality ng lipunan. Kadalasan ay narinig natin ang salitang new normal upang ipairal ang mga ugali at asal na dati ay hindi katanggap-tanggap. At ang masaklap pa ay ang mga ito ay isinasa batas o enacted. Pag ito ay naging batas, kailangan tayo ay sumunod dahil mayroong kaukulang parusa kapag sinuway natin ang mga batas. Kaya posibleng dito magsisimula ng paunti-unti hanggang lumala ang persecution na ating mararanasan bilang mga mananampalataya. Tayo makakaranas ng mga pagkutya at pagpaparusa dahil sa ating pagsuway sa mga baluktot na mga batas na pinairal dahil sa ating pananampalataya. Halimbawa, ang pag-iimasok ng pamahalaan sa pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pwede nang ireklamo ng anak ang kanyang magulang at ito ay maaring makulong. Maaring mainam ang layunin ng batas na ito, subalit maaring maabuso ang paggamit dito. Kadalasan ginagamit itong panakot ng mga kabataan sa kanilang mga magulang at nagiging hindrance sa mga magulang para maituro ang tamang asal at ugali sa kanilang mga anak. Ganon din ang pagtanggap sa ideya na maraming uri ang gender o kasarian ng tao at hindi lamang dalawa. At kaugnay nito ay ang pagpayag ng pagsasama, pagtatalik at pagpapakasal ng dalawang nilalang na may parehong kasarian. Ganon din ang pagtanggap ng lipunan sa pakikipagtalik, pagsasama ng mga hindi kasal at sa iba-ibang partner pa na para bang ito ay normal na gawain na lamang. Dati tayo mayroong pinanghahawakan sa lipunan na foundational o absolute truths tulad na ang mag-asawa ay husband and wife lamang at ang pamilya ay husband, wife, and children lamang. Darating ang panahon na ang tao at hayop ay pwede na magsama bilang magpartner. At iyan ang nakakatakot. At sa permissiveness na nangyayari sa ating lipunan at ang mga uri ng mambabatas na iluluklok, hindi malayong mangyari ito. Kaya bago pa lumaganap ang kasamaan sa mundo, hanggang sa ito ay maging sukdulan, tayo ay binibigyan na ng babala ng Panginoon at ginagamit niya ang kalikasan sa mga pagkakataong ito. Pinapahiwatig ng Panginoon na siya ang may kontrol ng kalikasan at ito ay kanyang ginagamit upang tayo kanyang bigyang babala. Marahil, sinasabi sa atin ng Diyos, narito ako, tawagin ninyo ako, lumapit kayo sa akin, akong lulutas ng inyong problema. Hindi kung ano-anong solusyon ang iniisip ninyo, na pawang pang sarili lamang, kapakanan ang inyong hinahangad, kaya ninyo isinusulong ang mga ito. Walang tumpak na solusyon na maialok ang tao para lubusang mawala ang kasamaan sa lipunan. At lalo na sa buong mundo, maaaring magkakaroon ng konting kaayusan sa sandaling panahon, subalit mauulit-uli ang mga pangyayari. We go through cycles again and again. Kung ganun, nakakalunos pala ang ating kalagayan. Talagang nakakalunos kung hindi natin alam ang mga katotohanan mula sa Diyos.
Kaya samahan ninyo ako at ating pag-aralan ang mga katotohanan mula sa kanyang salita. At tingnan natin kung ano ang binababatid sa atin ng mga talatang ating pag-aaralan. Ang mga talatang ating pag-aaralan ay mula sa aklat ni Malakay. Bilang panimula, si Malakay ay isang propeta. Siya ang pinakahuling propeta sa lumang tipan. Sana naalala pa ninyo ang mga pangyayari sa aklat ni Ezra at Nehemiah na atin na napag-aaralan noong mga nakaraang taon. Dahil ang propesiya ni Malakay nagsimula pagkatapos ng mga kaganapan sa mga aklat na ito. Magbibigay na ako ng kaunting background. Sa aklat ni Ezra, pinabalik ang mga Israelita sa Jerusalem after 70 years na pagkabihag nila sa Babylonia ni Haring Cyrus ng Persia sa udyok ng Panginoon. Upang muli nilang itayo ang templo sa Jerusalem at upang may pagpatuloy nila ang pagsamba nila sa Panginoon. Ganon din sa aklat na ito, nabatid natin na pinabatid sa mga nagbalik na mga Israelita sa Juda ang kasulatan, kaya ang mga mag-asawa, ang mga nag-asawa ng mga banyaga ay hiniwalayan ang kanilang mga asawa bilang pagsunod sa kautusan. Sa aklat naman ni Nehemiah, inilahad ang sinagawang pag-aayos ng pader ng Jerusalem at ang pamumuhay ng mga taga-Jerusalem na naayon sa kautusan. Mga tungkulin ng mga Levita, tuntunin sa pagsamba, kahalagan ng araw ng pamamahinga, at iba pang mga tuntunin sa pamumuhay na iniayos ni Nehemiah. Ang layunin ng pag-aayos na ito na isinagawa ni Ezra at Nehemiah ay upang ipanumbalik ang relasyon ng mga Israelita sa Panginoon. Sa una, naging maayos ang pamumuhay nila dahil sa pangunguna ni Ezra at Nehemiah. Subalit, marahil dahil sa pagpanaw nila, muling bumalik sa dating masamang pamumuhay ang mga taga-Huda. Ganon naman palagi ang nangyayari sa bansang Israel kung babasahin natin ang kanilang kasaysayan. Kaya isinugo ng Panginoon si Malakay upang sila ay muling bigyan ng babala. Ang kahulugan ng Malakay ay may messenger o ang aking mensahero. Wala tayong impormasyon na mababasa tungkol sa aklat na ito kung sino si Malakay at kung kailan siya sinugo ng Panginoon. Bagamat, mababasa natin sa introduction, sa NIV o New International Version, mababatid natin na naglingkod si Malakay sa panahon na pagitan ng muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem at sa panahon ng walang pahayag mula sa Diyos o 400 years of silence bago sa pagdating ng Panginoong Jesus. Ang aklat ay may 4 na kabanata. Kaya hindi natin babasahin buong aklat dahil ang haba noon, no? Subalit, mainam sana na basahin ninyo ito paulit-ulit upang maunawaan natin ang mahalagang idea na pinababatid sa atin dito. Sa paglalahad ni Malakay sa mga ideyang mula sa Diyos na nais niyang iparating sa kanyang mga kababayan, ginamit niya ang disputational style ng poetry, parang poetry, kung saan parang nag-uusap o nagtatalo ang Diyos at ang mga Israelita. May tanong, may sagot. Ganon ang style mababasa natin sa aklat ni Malakay. Dahil maigsi ang ating panahon sa ating pag-aaral,
ng aklat, itutuloy na tayo sa mga mahalagang ideya na pinababatid sa atin ng aklat. Ang pinababatid ng Diyos sa mga Israelita sa aklat na ito ay una, ay ang kanilang mga ginagawang kasalanan, pagsuway at kalapastanganan. Tandaan natin, ang mga Israelita dito ay mga bihag pa rin ng ibang bansa, ng Persia. Nakabalik lamang sila dahil pinayagan silang makabalik. Kaya sila ay parang nasa parusa pa rin ng Diyos, kung iisipin natin, dahil sila ay mga bihag pa rin ng ibang bansa. Kaya ang unang indictment sa kanila ng Panginoon ay yung pagdududa nila sa katapatan ng Panginoon. Ang sabi sa Malakay 1 verses 2 to 3 ay, I have loved you, says the Lord, but you ask, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, declares the Lord? Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated, and I have torn this hill country into the wasteland and left his inheritance to the desert jackals. Nagdududa ang mga Israelita, mahal ba talaga ninyo kami? Sabi niya, sabi nila sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, minahal ko kayo, minahal ko si Jacob, si Jacob, kaysa kay Esau. Kung maalala niyo ang kwento ni Jacob at ni Esau. No? Pangalawa, sinamba nila ang Panginoon ng walang kabuluhan. Ang sabi sa Malakay 1, verse 6 to 8, a son honors his father and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. It is you, priests, who show contempt for my name. But you ask, how have we shown contempt for your name? By offering defiled food on my altar. But you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible when you offer blind animals for sacrifice. Is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Sabi ng Diyos, would he be pleased with you? Would he accept you, says the Lord Almighty? Now plead with God to be gracious to us. With such offerings from your hands, will he accept you, says the Lord Almighty? Oh, that one of you would shut the temple doors so that you would not light useless fires on my altar. I am not pleased with you, says the Lord Almighty, and I will accept no offering from your hands. My name will be great among the nations, from where the sun rises to where it sets. In every place, incense and pure offerings will be brought to me, because my name will be great among the nations, says the Lord Almighty. But you profane it by saying, the Lord's table is defiled, and its food is contemptible. And you say, what a burden. And you sniff at it contemptuously, says the Lord Almighty. When you bring injured, lame, or diseased animals, and offer them as sacrifices, should I accept them from your hands, says the Lord? Course is the cheat who has an acceptable male on his flock and vows to give it, but then sacrifices a blemished animal to the Lord. For I am a great king, says the Lord Almighty, and my name is to be feared among the nations. Grabe yung ginagawa nila sa kanilang pagsamba. Nag-aalay sila
na mga hayop na may mga kapansanan. At tinatamad na yung mga pari. Parang walang mga gana silang naglilingkod. Sinasarapan nila ang pintuan ng templo para walang makapasok. Tapos hindi nila iniilawan, no, yung altar. Na isa sa mga requirement yan sa templo na hindi mamamatay dapat ang ilaw na yon. No? Kaya ganun kagalit sa kanila ng Panginoon dahil sa kanilang paglapastangan, sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Alalahanin natin na sila ay mga biyag galing sa Babylonia, pero dahil sa ginawa ng Panginoon, nais niya na sila muli ay makapagsamba. At yun naman talaga ang nais nila noong nasa malayo silang lugar. Nais nilang makabalik sa templo dahil nais nilang magsamba sa Lord. Pero ngayong nasa templo na sila, nawawala na sila ng gana. No? Ganon din ang sabi sa Malakay 3, verse 8 to 9. Will a mere mortal rob God? Yet you rob God. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings, you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Ninanakaw pa nila ang tithes and offerings. No? Na isa rin yun na pagsamba sa kanilang Panginoon. Pangatlo, hindi ginagampanan ng mga pari ang kanilang tungkulin na turuan ng mga tao ng tama tungkol sa kanilang kautusan. Ang sabi sa Malakay 2, verse 5 to 8 ay, my covenant was with him. Ay, tinutukoy niya dito ay si Levi. A covenant of life and peace, and I give them to him. This called for reverence, and he revered me, and stood in awe of my name. True instruction was in his mouth, and nothing false was found on his lips. He walked with me in peace and uprightness, and turned many from sin. For the lips of a priest ought to preserve knowledge, because he is the messenger of the Lord Almighty. And people seek instruction from his mouth. But you have turned from the way, and by your teaching have caused many to stumble. You have violated the covenant with Levi, says the Lord Almighty. Ang mga pari na dapat magturo sa mga tao ng mga kautusan ay hindi na ginampanan ng kanilang trabaho. Dahil, kung maalala nyo, ang kwento ng Ezra at ni Nehemiah, ang mga pari ay ng ibang bayan na kasi wala silang suporta galing sa mga mamayan ng Jerusalem at Judah. Sapagkat, kung maalala nyo, ang Levi, ang tribo ni Levi, ay walang mana. No? Wala silang mana sa Panginoon. Wala silang mana. Ang mana nila ay ang Panginoon mismo. No? Wala silang lupain. Kaya, ang tanging pinagkukunan nila ng kanilang pang-araw-araw ay yung mga inihahandog sa templo. Yung tithes and offerings, yung mga handog, meron silang parte doon sa handog. Ang problema, ang mga mamamayan, mga ibang tribo, yung tribe of Judah and Benjamin, hindi naman tapat na nag-aalay ng mga handog, nagbibigay ng tithes and offerings. Kaya ang mga pare, wala na rin gana sa kanilang mga ginagawa. At kaya ang
ang bansang Juda sa panahong ito, ang Jerusalem, ay laganap na ang kasamaan dahil nga ang bansang Israel ay isang monarchy. Ang ibig sabihin, ang batas ng Diyos ay batas din ng bansa. No? Hindi kagaya natin na may batas tayo sa gobyerno, may tuntunin tayo sa iglesia. Pero ang Israel, isa lang ang batas nila. No? Isa lang ang batas nila, batas ng Diyos. At yun ang umiiral sa bansa. Kaya ang mga pari, ang tagapagturo ng batas. At dati may hari sila, wala na kayong hari. No? Gobernador na lang. No? Pang-apat, nag-asawa sila ng mga pagano at hindi sila nanatiling tapat sa kanilang mga asawa. Doon sa aklat ni Ezra, nung narinig nila ang kautusan, hiniwalayan nila yung mga asawa nilang mga pagano. No? Nangako silang maghiwalayan nila. Marami yung nag-asawa noon. No? Pero ngayon, nanumbalik na naman. No? Nagsipag-asawa na naman sila. Kaya sabi sa Malakay 2 verse 11 ay, Judah has been unfaithful. A detestable thing has been committed in Israel and in Jerusalem. Judah has desecrated the sanctuary the Lord loves by marrying women who worship foreign God. Kaya ayaw ng Panginoon na mag-asawa sila ng mga pagano dahil sila ay nahawa sa kaugalian ng mga pagano and nauwi sa idolatry. At sa Malakay 2 verse 13 to 16 ay, another thing you do, you flood the Lord's altar with tears. You weep and wail because He no longer looks with favor on your offerings. Ayaw nang tanggapin yung kanilang mga handog. Or accept them with pleasure from your hands. You ask why. Nagtatanong kayo, bakit ayaw kong tanggapin yung mga inyong inahandog? It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Has not the one God made you? You belong to Him in body and spirit. And what does the one God seeks? Anong hinahanap ng Diyos sa inyo? Godly offspring, mga anak na sumusunod sa Panginoon. So be on your guard and do not be unfaithful to the wife of your youth. The man who hates and divorces his wife, says the Lord, the God of Israel, does violence to the one he should protect, says the Lord Almighty. So be in your guard and do not be unfaithful. Sinabi rin ito ng Panginoong Yesus nung na wala naman talagang divorce. Pero sabi ng mga Pariseo, bakit sa panahon ni Moses pinayagan? Ang sagot ni Jesus sa kanila, pinayagan kayo ni Moses dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Pero nilalang talaga ang tao na mag-asawa at magsama habang buhay. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng ipaghiwalayin ng tao. Kaya may indictment sa kanila na naman ang Diyos nung panahon na ito. At ang sabi sa Malakay 3, verse 13 to 15, you have spoken arrogantly against me, says the Lord. Yet you ask, what have we said against you? You have said, it is futile to serve God.
What do we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly evildoers prosper, and even when they put God to the test, they get away with it. At sa Malakay 2 verse 17, you have wearied the Lord with your words. How have we wearied Him? You ask, by saying all who do evil are good in the eyes of the Lord, and He is pleased with them. Or where is the Lord? Where is the God of justice? Pinaparatangan na nila ngayon ang Diyos na hindi siya makatarungan. Pinaparatangan niya nang sabi niya, all who do evil are good in the eyes of the Lord, and He is pleased with them. Dahil marahil nakikita nila tulad sa panahon natin ngayon na ang mga mananampalataya ay kayod ng kayod, pero yung mga may mga ghost projects, biglang, pero walang parusa mula sa Panginoon. Oh? Ganon ang kanilang iniisip ng panahon na yon. Nasaan ang justice? Nasaan ang justice? Sabi nila. Tinatanong nila ang Panginoon, nasaan ang justice? Dahil ang mga gumagawa ng masasama, sila pa ang parang pinagpapala. Sabi niya, certainly evildoers prosper, and even when they put God to the test, they get away with it. Sabi nila, no? At sa ganong kaugalian, sa ganong perception nila, hinayaan ng mga Israelita ang paglaganap ng kasamaan sa kanilang bayan. Kaya ang sabi sa Malakay 3 verse 5 ay, so I will come to put you on trial. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers, and perjurers, against those who defraud laborers of their wages, who oppress the widows and the fatherless, and deprive the foreigners among you of justice, but do not fear me, says the Lord Almighty. Kaya naging laganap ang kasamaan dahil nga hindi na nagtuturo ang mga pari, mga priest na supposed to be, sila ang guide. No? Kaya ito na-extend nung panahon ng mga Pariseo, no? Yung mga pari, no? Nung panahon ng Panginoong Jesus. No? Yun ang mga kasalanan ng mga Israelita na pinababatid sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Malakay bilang pagsaway sa kanila. Ganon din naman, mababatid natin sa aklat ni Malakay na merong panawagan sa kanila ang Diyos. Ang sabi sa Malakay 3 verse 6-7 ay, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says. Sabi niya, bumalik kayo sa akin at ako'y babalik sa inyo. Ganon din, pinababatid sa kanila ang darating na paghuhukom. Ang sabi sa Malakay 3 verse 1-5 ay, I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple, the messenger of the covenant
whom you desire will come, says the Lord Almighty. But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have them men who will bring offerings in righteousness. And the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord, as in the days gone by, as in the former years. So I will come to put you on trial. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers, and perjurers, against those who defraud laborers of their wages, who oppress the widows and the fatherless, and deprive the foreigners among you of justice, but do not fear me, says the Lord Almighty. Ito ang pangako ng Diyos sa kanila ng pagligtas at at the same time ang paghuhukom niya. No? Ang Malakay 3:1, ang pinahayag diyan ng Panginoon ay natupad na. No? Kasi ito'y prophecy ni Malakay. No? Noong dumating si Juan Bautista at ang Panginoong Jesus. Si Juan Bautista ang tinutukoy na my messenger who will prepare the way before me. Ang Panginoong Jesus naman ang tinutukoy ng the Lord you are seeking will come to His temple. At siya rin ang tinutukoy ng the messenger of the covenant whom you desire. Dahil ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang huling hapunan, sa Luke 22 verse 20 ay, in the same way, after supper, He took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. So itong pangakong pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita na kanyang pinahayag sa Malakay 3 verse 1. At ang sabi naman sa Hebrews 9:15, pagkatapos isinarawan kung paano ginagawa ang ritual ng atonement o pagpapawalang sala para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel, at ipinaliwanag na ang ritual na iyon ay isang pagbabadya lamang o foreshadowing ng magaganap sa panahon ng Panginoong Hesus. Ang kanyang pag-aalay ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang sabi sa Hebrews 9:15, for this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Ang mga sumunod na mga talata, yung Malakay 3 verse 2-5 ay naghihintay pa ng katuparan. Hindi pa ito natutupad. Ganon din naman, mababatid natin na sinabi ni Malakay sa kanila ang paghatol na naghihintay at ang parusa sa kanila. Ang sabi sa Malakay 3 verse 5 ay, so I will come to put you on trial. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers. Nabanggit ko na kanina ito. At ang sabi sa Malakay 4 verse 1 ay, surely the day is coming. It will burn like furnace. All the arrogant and every evildoer will be stubble. And the day that is coming will set them on fire, says the Lord Almighty. Not a root or a branch
will be left to them. Ganon din, pinababatid sa kanila ni Malakay ang pangako at gantimpala sa mga nagbalik loob at nanatiling tapat sa Diyos. Ang sabi sa Malakay 3 verse 16 to 18 ay, "Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them just as a father has compassion and spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not." At ang sabi sa Malakay 4 verse 2 to 3 ay, "But for you who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its rays, and you will go out and frolic like well-fed calves. Then you will trample on the wicked. They will be ashes under the soles of your feet on the day when I act, says the Lord." Ano yung mga natutunan nating aral sa mga talatang ito na maaari nating ilapat sa ating mga buhay? Una, marahil, mapapansin natin dito na hindi nalulugod ang Diyos sa kanilang pagsamba dahil sa kanilang mga hain, ikapo at kaloob na hindi katanggap-tanggap. Bagamat sila ay may privilege na sambahin ang nag-iisang Diyos dahil sila ang hinirang ng Diyos of all the nations, nilapastangan nila ang Diyos sa paraan ng kanilang pagsamba. Sa ganang atin naman, hindi tatanggapin ang ating pagsamba ng Diyos kung wala pa tayong relasyon sa Kanya. Ang ibig sabihin, kung hindi mo pa tinanggap ang si Hesus Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, walang kabuluhan lahat ng iyong pagsamba. Sayang lamang ang iyong pagpasok sa iglesia tuwing linggo kung wala ka pang ugnayan sa Diyos. Dahil hindi ka talaga pakikinggan ng Diyos dahil wala kang ugnayan sa Kanya. Kaya, sumampalataya ka ngayon na kay Hesus Kristo kung hindi ka pa sumasampalataya sa Kanya. Ganon din, nalaman natin na ang Diyos ay di nalulugod sa kanilang mga hain na may kapintasan at mga kulang na mga ikapo at kaloob na nagpapaiwatig na napipilitan lamang silang gawin iyon. No? Kaya nararapat lamang na kung tayo ay nagbibigay ng mga kaloob, ibigay natin ang nararapat at maluwag sa ating kalooban. At hindi lamang ang pera ang iaalay natin sa Panginoon, kundi ang ating panahon, kakayahan, talento, lahat ng mga resources na mayroon tayo para sa paglingkod sa Kanya. Ganon din, hindi natin maaring ilihim sa Diyos ang ating kasalanan. Batid natin doon sa Malakay na inisa-isa ang mga kasalanan na ginawa nila. No?
Ganon sa atin. Hindi natin pwedeng ilihim ang ating mga kasalanan. At dahil tayo nagkasala, tayo ay nararapat na parusahan. Ngunit dahil nagkaroon na ng katuparan, ang pinahayag sa Malakay 3 verse 1, mayroon ng paraan para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya tayong mga sumampalataya na kay Jesucristo ay mayroon ng tagapagtaguyod sa Diyos Ama para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ngunit kung ikaw hindi pa sumasampalataya kay Jesucristo, marapat lamang, no? Habang meron ka pang pagkakataon, marapat lamang na tanggapin mo na sa iyong buhay si Jesucristo. Dahil ang sabi sa 1 John 2 verse 1 to 2 ay, "My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for our sins, but also for the sins of the whole world." Ganon din, batid natin na darating ang paghuhukom ng Diyos. At ang mga palalo at masama ay paparusahan. Ayon sa Malakay 4 verse 1, "Surely the day is coming. It will burn like furnace. All the arrogant and every evildoer will be stubble. And the day that is coming will set them on fire, says the Lord Almighty. Not a root or a branch will be left to them." Ang araw na ito ay tiyak na darating. Subalit, kung tayo ay sumampalataya na kay Jesucristo, nakakatiyak tayo at tayo magtiwala na tayo ay Kanyang ililigtas. Kung ikaw ay wala pang kaugnayan kay Jesucristo, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at sumampalataya sa Kanya upang ikaw ay maligtas. Ang sabi sa Romans 10 verse 9, "If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Marahil, hindi na magiging maayos ang ating bansa, maging ang buong mundo. Iyan ay naayon naman sa pahayag ng Diyos sa Kanyang salita, na ang ating mundo ay pasama talaga ng pasama na. Marahil, ang mga nangyayari sa ating kapaligiran ay nagpapahiwatig sa atin na sa Diyos tayo matakot. Hindi sa tao. Hindi sa mga nangyayari, kundi sa Diyos tayo matakot. Upang kung dumating man ang paghuhukom ng Diyos, o kung ang ating buhay ay Kanya nang bawiin, tayo ay makakaasa sa Kanyang pangako na sinabi niya sa Malakay 4 verse 2 to 3 na ang sabi ay, "But for you who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its rays, and you will go out and frolic like well-fed calves. Then you will trample on the wicked. They will be ashes under the soles of your feet on the day when I act, says the Lord Almighty." Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Aming Diyos,
Maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na kayo lamang dapat ang aming katakutan, aming Diyos. Dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kayo ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya sa inyo lamang dapat kami magtiwala. At ang aming buhay ay ipagkaloob sa iyo dahil alam namin na ito'y iingatan niyo. Kayo magliligtas sa amin sa darating na paghuhukom. Kaya maraming salamat po sa katotohanan na ito. At nawa, kayong patuloy na kumilos sa aming buhay at ang nasimulan nyo sa amin, alam namin na kayo rin ang tatapos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Is faithful to His word, even when there seems no way. Though time may pass, His memory will not fade. His promises will never fail. Faithful He has been, faithful He will be. Time and time again, His word returns complete. To His truth I cling when the night is deep. Faithful He has been, faithful He will be. Is gracious when I down. He draws near though I retreat. Though I may wander through the wilderness, He goes with me and gives me peace. Gracious He has been, gracious He will be. What I don't deserve, the Father gives to me. Where He leads my feet, I shall not want or need. Gracious He has been, gracious He will be. Is worthy of my song. Countless are His awesome deeds. His mighty hand has parted raging seas. For those He loves, He has redeemed. Worthy He has been, worthy He will be, crowned in endless praise, on earth and heaven sing. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy He has
has made, worthy He will be. He is my provider, covenant protector. All my hope is in the Lord my God. He is my sustainer, merciful Redeemer. All my hope is in the Lord my God. He is my provider, covenant protector. All my hope is in the Lord my God. He is my sustainer, merciful Redeemer. All my hope is in the Lord my God. Worthy He has been, worthy He will be, crowned in endless praise, all earth and heaven sing. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy He has been, worthy He will be. Worthy He has been, worthy He will be, crowned in endless praise, all earth and heaven sing. Holy is the